Magandang araw, Pilipinas! Namaskar, India! Ito na nga guys, ang inaabangan nyong engagement vlog. At pasensya na guys, dahil sobrang late na nga itong na-upload dahil inantay-antay ko pa at hindi ko naman madali yung kuya ni Adi para ibigay sa akin tong files. At hiningi ko nga rin pala muna guys ang permission ng aking future hipag para ipakita ang mukha niya sa aking mga social media accounts. Hindi ko rin talaga alam guys kung ano nga magiging reaction nyo sa kanyang itsura or ano. Pero sana guys ay respeto po tayo at piliin nating maging mabuti. Isa rin sila talaga guys sa mga reason ko kung bakit ayaw ko papakita yung mukha niya nung una. Kasi nga hindi ko alam baka mabash. Or alam niyo yun guys. Alam niyo naman yung mga bibig ng iba nating kababayan. Hindi nila mapigil. So nahihiya rin ako sa ipag ko na isasama ko siya sa vlog. Tapos hindi ako nagpaalam. Tapos sa video ko ang daming mga masalita na hindi maganda, diba? Yun pa nga lang guys, na in-upload ko yung picture niya na hindi ko pinakita yung mukha, ang dami ng mga salitang narinig ko. Okay lang guys, ako yung bash nyo kasi ako naman yung vlogger. Pero yung mga makakasama sa vlog ko na hindi naman vlogger guys, ay ayoko naman na malait-lait or masabihan ng masama. Alam mo, hindi naman natin alam kung puro maganda yung sasabihin ng ibang tao, diba? So pinaprotektahan ko lang din yung ibang tao na masasama dito sa vlog. At tinagal-tagal nga ng paghahanap namin guys, inabot kami ng 3 taon, 2 taon, at sobrang dami ng babae na pinakita ko sa inyo na pinipilit namin ipakasal sa kanya, pero hindi nga nagugustuhan ng pamilya namin. Hindi naman sa hindi nagugustuhan ng pamilya namin, it's just that guys, syempre, hindi naman kada isang meeting ay perfect match na agad. At ang alam nyo nga rin guys, ay hindi kami nakauwi ng India dahil nga yung kanyang TRV ni Adi guys ay hindi pa na-release. Actually, kaka-release lang this week nung TRV niya. Kaya pwede na kaming umalis. It's just that, ayoko namang iwanan yung klasiko sa eskwelahan guys, ng alam nyo na yan, biglaan. At ito nga guys, yung I think pinsan na lalaki ng babae or kapatid niya, hindi ako sure, pero basta yan, parang basta kapatid na lalaki kailangan nandyan, tapos yung groom. Ito nga ang naging engagement nila guys, ay ginanap sa probinsya, yung pinaka-village guys, yung pinuntahan namin nakaraan, yung mga bukid-bukid ganun. So doon kasi nakatira yung babae, at ayan nga guys, yung pamilya namin guys, at pamilya nila ay naghanda, yung mga maleta guys, hindi yun pera ni Saldi ko. Yun guys, ay ang mga gamit, mga sari, mga regalo, mga damit yun sa buong pamilya namin. So ako din, may marireceive akong regalo galing sa pamilya nila, damit siguro ganun. Tapos kami rin, inalam namin kung ilan yung pamilya nila, ilan yung babae, ilan yung lalaki, ilan yung bata. Tapos kung ilan yun, lahat yun may regalo, yun yung nakalagay sa loob ng maleta. As I mentioned before guys, ang pamilya namin, since sa India guys, lalaki ang nanghihingi ng dowry guys. Ang pamilya namin hindi nanghingi ng dowry. It's just that itong kasalan ay mostly parang 80% ay gastos ng babae. Yun lang yung naging usapan. Pero hindi kami nanghingi ng kahit ano sa kanila. Syempre, kasama sa gastos ng kasalan is yung mga ginto ng babae na babaunin niya, yung Mangalsutra, yung mga required na ginto, mga jewelries guys na isuot ng babae. So, pinagbigyan nga nila mami guys na kami ang dumayo dito sa probinsya at dito ganapin sa probinsya ng babae yung engagement guys. Dahil lang sabi namin, gusto namin yung pinakakasal nila guys ay ganapin dun sa amin sa Ranchi para malapit sa amin at hindi na namin ibiyahe sila api. At the same time, si Baby Debbie, may Baby Debbie kami guys. Ay, ang daldal. Kasi diba nga nanganak nga yung ate ni Adi at nanganak siya ng babae. So, kaya ako guys, as a tita girly, sobrang dami kong regalo. Sobrang excited ako umuwi ng India guys dahil nga may pamangkin na akong babae doon. Ayun nga, so as expected, marami kaming baby dahil nga mga anak din yung ate ni Adi. Nirequest namin sa pamilya na ayaw na namin bumiyahe papunta doon sa probinsya. So sa araw mismo ng kasal, since di naman kami makakauwi ngayong engagement guys, ay sila na lang ang dumayo sa kasal next time guys. Pag uwi namin ng India next week. Tapos ito nga guys, syempre may mga alay yan sila doon sa groom. Ayan na, tas bibigyan din ng pera. So, ayan nga pera na yan. Ang tawag ata nila dito guys is shagun, is parang blessing yan. Sobrang dami pera ni Bay. Tapos guys, yung pamilya din namin magbibigay ng ganyan. Pero sa pamilya namin, ang gumawa niyan, di ba nakita nyo na sa picture, yung tatay ni Adi, siya ang nagbigay ng mga regalo namin sa babae, dun sa babae. Sa kanya naman kay Bay, ang nagbigay is parang kapatid or pinsan na lalaki ng babae. Mapapansin nyo nga rin guys, na sobrang konti nang umaten sa side na amin. Ewan ko kung bakit. Secret! Basta yan, kukunti nga umaten. Tapos di naman ganun kabongga. Ang ganda ng pinsan ni Adi, asawa ng pinsan ni Adi yan. At ito nga guys, babae na to, para sa mga hindi nakasubaybay at mga nalilito sa mga kwento ko. Dahil sobrang dami kong babae na pinakita sa inyo, pero hindi ko pinakita yung mukha. Ay, ito guys yung babae na sinabi ko sa inyo na gusto niya pang mag-aral ulit ng further degree. Tapos siya ay isa ding engineer. Tapos sabi ko sa inyo, yung tinignan yung grades niya, medyo boplax pala siya guys.
Yung nagtatawanan kami. Tapos ito din yung babae guys, na sinabi ko na maganda yung mukha niya. Tapos ayaw talaga sa kanya ng biyanan ko kasi nga nakalabas yung ngipin niya. As in, labas na labas. Pero ngayon nag-improve na guys at pinabrace. Ang naging dahilan nga, ang naging condition nga ng biyanan ko is ipabrace muna siya. At ayun nga, ginawa naman ng babae. So ito yun yung kwento na yun. Kasi marami akong naging kwento, meron pang teacher, diba? So hindi to. So ito yung babae na yun. So para hindi kayo malito. At ito nga guys, ang kuya ni Adi. Tada! Bugs! Shahrukh kabahan ka na. Actually guys, inaasar-asar ko ang kuya ni Aditya dyan sa GC. Inaasar ko siya. Kasi nga, ang gana ng mga video nila. Tapos ito na si ate girl. Tada! At ayan nga guys, ang aking Papa G. At ayan na, ibibigay niya na ang mga regalo namin dito kay ate girl. Ayan. So si ate girl nga ay naka-braces siya ngayon. Mapapansin niyo naman yan guys. Pero yung una namin siya makita guys, sobrang labas talaga yung ngipin niya. Pero ngayon sobrang improve na niya. At yan nga yung pinaglalaban ko kay mami sa kanya na maganda talaga siya. Maganda yung mukha niya, ang ganda ng ilong niya. Yung ngipin lang talaga. Kaya nga si mami, wala rin siya nagawa. Dahil nga nagalit, di ba naalala niyo? Nagalit na nga rin yung tatay ni Aditya. Kasi okay naman talaga si ate girl. Ang kontra lang talaga sa kasalan na to ay simbianan ko. Pero ayan, nakita naman natin lahat. Ang ganda naman talaga siya, B. At gusto ko rin i-correct yung mga tao na tigilin nyo kakaasar sa akin, B. Na yung parang binubuli nyo ako dyan. Yung ginagawa nyo ako ng issue, guys. Wag nating, ay wala palang laman yung maleta, guys. Parang walang dala yung regalo yung biyanan ko, So, parang ang kukunti ng dala. Ayan nga, guys, na-distract na naman ako. Tapos ayan, nagbigay din ng ginto yung pamilya namin. Tapos nagbigay lang ng konting cash. I think mga ilang ano lang, guys. Ay, kilala ko yung hikaw na yun, Kilala ko yung hikaw na yun, Yun yung binili namin last time, Na pangregalo nga yan, galing yan sa lola ni Adi. Hinalala niyo yun, bumibili kami ginto, tapos bibilan na daw siya ng pangregalo. Lola ni Adi bumili niyan, tapos dinagdagan ni mami. Tapos ayan, nagbigay lang ng parang 500 rupees lang binigay nila mami. Nakakahiya, ang kapal lang binigay kay Bay. At to make it clear lang, guys, please naman. Wala namang issue ng pagandaan dito, guys. Walang issue, ano ba? Magkaiba kami ng asawa. Ano ba yan? Anong atake niyo yan? Yung mga biro-biroan natin na sino paborito ng daughter-in-law, yun biro-biroan lang yun, guys. Wala tayong planong makipag-away dito. Huwag nating gawa ng wento, guys. To be honest, sobrang excited ko talagang makita siya. Namimili nga ako ng mga damit na susuotin niya, guys. I mean, yung mga bibigay ko sa kanya, lingerie. Pag binigyan ko ng lingerie, tignan mo, magbablush-blush to sa harapan ko. So, ayan nga guys, binibless na siya ng mga pamilya niya. Yan, puro ganyan, bibless ka ng mga tao. Yan, same with Bay, bibless ka nila, lahat ng mga umatan dyan, di. Tapos, magpapalitan lang ng singsing, tas konting kainan, tas tapos na. Ang tawag nga nila dyan guys ay sagay or engagement. Tapos, sa pagdesisyon nga na after na itong engagement, ay mag-iintay pa ng ilang weeks para sa mismong kasalan. So, ayun guys, ay yung mga date na yon ay pinatignan kasi sa astrology guys. Tinignan sa bituin kung ano yung pinakamaswerteng araw. Kaya yun yung napili. Kaya nga sabi nila mami, no pressure kami na umuwi agad kasi engagement pa lang naman. At yung kasal naman guys ay gaganapin pa sa April. Which is sobrang lapit na nga rin guys. Dahil yung mismong kasal yun. Kasi 1 week yung kasal sa India. Ay! Alam niyo ba guys, nung nanonood kami ni Adi, na-realize namin na sobrang bagay pala nila talaga. Tapos parang may chemistry sila. Kaya ang ingay ko dun sa video guys. Kasi kinikilig kami. Kinikilig kami ni Adi sa kanilang dalawa. Lalo na sa kuya niya. Tingnan mo kuya ni Adi guys. Bye, you are smiling a lot. So kilig. O, di ba guys? Oh, ang kamay. Guys, by the way, this is their second time meeting each other, pangalawang beses. At as of now, guys, ay allowed pa lang silang mag-chat-chat. Ganun, guys. Ang grabe naman ang kalingan sila. Kinikilig. Ang nakakatuwa talaga, guys, sa mga arranged marriage is yung thrill. Ay, tingnan mo naman. Bye, you are smiling a lot. Nangaasar. Talagang inaasar ko talaga yung kuya ni Adi guys sa namin sa GC namin. Kasi kilig na kilig ako dun sa part na finally may jowa na siya. Kasi lagi siyang third wheel sa amin ni Adi. 'Di ba pagka namamasyal kami tapos lagi niya kasama yung mama niya. So finally may ka-partner na siya. And sobrang happy kami. And sana talaga ito ay maging alam niyo yung marriage niya na sobrang
alam niyo yun, sobrang smooth, ganyan. Parang kami ni Adi, parang mag-best friend sila, ganun. Kasi yun lang naman hihilingin natin kasi ayaw namin ng maingay na buhay. Nakatira kami sa gitna ng bukid para mag-away-away pa kaming tatlo, di ba? So gusto ko, tahimik lang. Tsaka guys, iiwanan natin to si ate girl kasama ng biyanan kong babae. So sana hindi sila mag-away ni mami. Tingnan mo naman, masaya naman yung kuya. Ang iniisip ko nga guys, paano kaya ang magiging reaksyon ni mami? Kasi guys, kung alam nyo, kung nakakasama niyo si mami, tsaka si Bay, napapansin ko talagang sobrang close nila. At talagang itong nanay, yung kuya ni Adi guys, sobrang close sa mama niya. So, tas lagi niyang niyayakap yung mama niya, kinikiss niya yung mama niya. So, iniisip ko, paano kaya? Paano kaya ang magiging sitwasyon nitong babae na to? Si Adi kasi guys, close siya sa mama niya, pero hindi siya ganun ka-clingy. Alam niya yun. So, ito yung kuya ni Aditya, since matagal nga walang jowa at hindi naman siya lumalabas ng bahay, sa bahay lang siya, talagang makamama talaga siya. So let's see kung anong magiging buhay ni ate girl. And kilala ko rin naman ang ugali ng biyanan ko guys, ay sobrang yan, sobrang siya, modern isip niya. Tapos lagi siyang nagbibigay ng privacy sa mga magjowa. Kasi sabi ni Adi, ako lang nagpupumilit sa biyanan ko na sumama-sama sa amin, pero ayaw niya sumasama sa amin kasi nga gusto niya privacy. Ang ganda talaga ng asawa ng pinsan ni Adi guys. At ayun nga guys, so sa oras na to guys, ako yung magbubuk na ng ticket ko pa uwing India. Kasi na-engage na eh. Sure na tong kasalan na to guys. Hindi na siguro to magbabago pa. Di ba lang ako nakikitang reason para magbago pa tong kasalan na to. Kasi sobrang masaya na yung kuya ni Adi. And sobrang masaya. Alam niyo ba guys? Syempre friend ko na yan sa Facebook kung ano jowa ni Bay. Jowa na siya. Friend namin sa Facebook. Ayun, proud na proud naman siya guys sa asawa niya, future asawa niya. Pinost niya na kasi. Kinikilig talaga ako. Kinikilig ako guys. Kasi syempre nakasubaybay ako sa buhay ng kuya ni Aditya from 2019. Basta nasimula nang umuwi ako ng India, nakikita ko na siya, nasa kwarto lang siya, nagmumukmuk. Tapos pag kasi nasama namin siya sa travel, hindi siya pala tawa. Tapos nung sinama ko na sa Pilipinas yan, natatawa-tawa na siya. Tapos doon nga nakakita na sobrang naman pala niya. Modern niya naman palang mag-isip guys. Kaya na-excite din ako na magkaroon siya ng partner sa buhay. Kasi lagi niya ka-partner yung mama ni Adi. Alam niyo yun, pag lalakad kasama yung mama niya, alam niyo yun, yung mga activity, mama niya kasama niya. So this time, may jowa na siya guys. Sobrang happy lang kami sa kanya ni Adi. Kasi nga, mabait yung kuya ni Adi. Very responsible guys. Very responsible guy yan, kuya ni Adi guys. And sobrang mapag-alaga sa mga pamangkin niya. Nakita niyo naman guys. So deserve niya lahat ng happiness and makahanap ng magandang partner, diba? At sana mabait din siya, B. Di natin alam, B, kung mabait yan. Bala kayo dyan.